definitely did not want to be classed as stragglers. There was no possibility at that point of adopting aggressive guerrilla tactics. But when we learned all we needed about the terrain, we would go on the offensive and take control of the island. Magkakasamang namuhay sa bundok sina Corporal Shoichi Shimada, Private Kinshichi Kozuka, Private Yuichi Akatsu, at Lieutenant Hiro Onoda. Ngunit makaraan ng 4 na taon, unti-unting nalagasan ng kasama si Onoda. Hindi ito naging hadlang para sa kanya. So, hindi natin masasabi na karaniwang sundalo siya. I think very special. Kasi in fact, lahat ng nakapag-graduate dun sa Nakano School, very special, parang elite sa Japanese military yun. Mas rounded yung kaalaman niya. Tsaka talagang very, very dedicated dun sa profession niya. Hindi pa siguro ito nagbabago mula nung panahon ni Onoda, no? Lagpas 1 oras na kami naglalakad. Sumusuka na ang daan. Alam mo, napaka-harmless nitong halaman na ito, pero Teka, ibang klase yung tinik nito. Yun mo, didikit sa... Talagang matutusok ka, tapos talagang didikit sa... Yun mo to. Hindi na matanggal. Ayan, naku, aray. Hindi mo mahalata yung mga tinik, pero grabe yung... Ang talas! wala ang pangalan nito. Tawag nila, teka. Aray, ayan o, yun mo, nakadikit sa balat. Booby trap eh. Sa kanyang libro, maraming ibinahagi ng impormasyon ukol sa pakikipagsapalaran si Onoda. Ang kwento ni Onoda, isa sa mga pinakamatindi niyang kalaban, maliban sa mga Pilipino at mga Amerikano na akala niya nandito pa sa lubang, yung mga langgam. Ito, pugad ng mga hantik, yung mga malalaking langgam na lagi daw kumakagat sa kanya pag siya'y natutulog dito sa gubat. Si Onoda, nag-iingat na hindi siya masundan, kaya hindi rin siya sumusunod sa mga trails sa bundok na ginagamit ng mga residente. Kaya dito siya dumadaan sa mga ganitong lugar na walang trail. At hindi nga nag-iiwan ng bakas. Kaya katulad nito, aakyatin niya to para lang hindi siya mag-iwan ng kahit anong bakas. Bilang isang sundalo, sinikap ni Onoda na mabuhay alang-alang sa tagumpay ng kanyang bayan. Kahit tingnan mo dito, ang daming taguan. Dito rin niya tinatago sa mga butas-butas sa pagitan ng mga bato, yung kanilang mga bala at saka yung mga baril nila. Kasi hindi naman nila bit-bit yun kahit saan. Kaya iniiwan nila sa mga lugar na hindi talaga mahanap ng ibang tao. Ang mga kuwebang ito, maaaring naging pahingahan ni Onoda at ng kanyang mga kasamahan. Oh! Kita mo? Yung mga paniki. Ayan, sa taas, oh. Ayan, dami, oh. Kita mo? Yeah. May anak silang lahat. Mga pugad ng fruit bats, dami. Ang lang kayo maihian, ha? Ayan, yan na. Naiiputan ka na, ha? Malalim? Dito na ako. Malalim, hindi mo bababa ng walang rope. Tulak na tayo. Tumuloy. Okay ka lang? Paano pa?
Wow, ang sarap! Ang sabi ni Onoda, madalas daw silang kulangin ng pagkain pero kahit kailan daw hindi sila nagkulang sa tubig. Dahil maraming tubig dito sa lugar. Ito, naiinom daw to eh. Ang tamis. May lumot lang, ano? Itong isa sa mga hindi nagbago mula nung panahon ni Onoda rito sa Lubang Island. Malinis at masaganang ilog. Ang bahaging ito ng Vigo River ang tinatag na base camp ni Nabdabit para sa mga dayo rito. Dito kami magpapalipas ng gabi. Si Mang Rodolfo, isa sa aming porter, ay may kwento pala tungkol sa pagkatao ni Onoda. Binibisita ko yung kaingin ko, nililinis ko para matamnan ng palay. Ngayon may dumadaan tao. Kala ko kung anong gagawin. May pumutok. Sa daming tao, ang pinili yung taong may dalang baon. Nasa gitna. Tinagapa dito sa ulo. Nakita niyo yun mismo? Kita ko, ako po ang nagdala mga ngayon, sir. Ang huling sundalong Hapong hinangaan sa buong mundo, may ikinukubli pa lang sikreto.